Paano kung ang iyong sexual magnetism ay walang kinalaman sa pagiging perpekto ng itsura, pagsasabi ng mga tamang linya o pagsubok na magpabilib? Paano kung ito pala ay tungkol sa isang mas malalim na bagay, ang iyong integrated psychic energy? Ang ideyang ito ay binabaliktad ang maraming conventional na mga advice sa pakikipag-date. Sanay tayo isipin na ang attraction ay maingay, kapansin-pansin at halata. Halimbawa, kumpiyansang pumupuno sa isang silid, karismang humihingi ng atensyon, o enerhiyang laging palabas. Pero may isang uri ng magnetismo na hindi humahabol, kundi humihila. Tahimik, matindi at halos misteryoso. Dito pumapasok ang mga introvert. Madalas maliitin ang mga introvert pagdating sa attraction. Tinatawag silang mahiyain, reserve o minsan ay passive. Pero sa ilalim na kanilang kalmadong panlabas na anyo ay may mas nakakaakit. Isang uri ng psychic sex appeal na hindi tungkol sa pagpapakitang kilas, kundi tungkol sa presensya. Tara, himayin natin kung bakit nga ba mas sexually magnetic ang mga introvert kaysa sa iniisip ng marami at kung bakit napakalakas ng dating ng kanilang enerhiya. Number 1, hindi sila nagpapapansin. Karamihan ng tao kapag may gusto ay nagsisimulang mag-perform. Ina-adjust nila ang kanilang personalidad, pinalalaki ang ilang katangian, o pilit sinasabi ang mga tamang bagay. Ang mga introvert kadalasan kabaliktaran. Hindi sila likas na nasa performance mode. Mas nakaangkla sila sa kung sino talaga sila, kahit pa ibig sabihin nito ay mas kaunti ang salita o dahan-dahang nagbubukas ng sarili. Ang kakulangan ng labis na pagsisikap na ito ay lumilikha ng isang banayad ngunit malakas na signal, ang pagiging totoo. At ang pagiging totoo ay sobrang attractive. Kapag ang isang tao ay hindi pilit na sinusubukang mapasunod ka, nagbabago ang dynamics. Sa halip na maramdaman mong may binibenta sa'yo, pakiramdam mo ay may nadidiscover ka. At ang pakiramdam na yon ng pagkatuklas ay nagdudulot ng intriga. At ang intriga ay malaking bahagi ng atraksyon. Number 2, ang kanilang enerhiya ay nakapokus, hindi kalat-kalat. Isipin mo ang enerhiya sa isang silid. May mga taong laging inilalabas ito. Nagsasalita, kumikilos, gumagalaw at pinupuno ang espasyo. Nakakaengganyo yon, pero maaari rin yung maging overwhelming o parang kalat. Ang mga introvert ay mas pinipiling i-contain ang kanilang enerhiya. Hindi ibig sabihin na mas kaunti ito, sadyang mas nakatuon lang ito, mas nakaangkla sa loob. At kapag lumabas man ang enerhiyang yon sa pamamagitan ng eye contact, isang komento o sandali ng koneksyon, ramdam na ramdam ang intensyon. Ang ganitong klase ng presensya ay maaaring maramdaman na parang kuryente. Para itong pagkakaiba sa pagitan ng kalat-kalat na kumikislap na ilaw at isang laser beam. Ang isa ay nasa lahat ng dako, ang isa naman ay eksakto at mas mahirap baliwalain. Number 3, nagbibigay sila ng espasyo para makabuo ng tensyon. Ang atraksyon ay nabubuhay sa tensyon, hindi sa anxiety, kundi isang uri ng emotional at psychological build-up. Natural na magaling dito ang mga introvert dahil hindi sila nagmamadali sa mga pakikipag-ugnayan. Humihinto sila, nag-iisip, hinahayaan na katahimikan na manatili nang hindi agad pinupunan. At sa mga sandaling yon, may kakaibang nangyayari. Tumataas ang anticipation. Sa halip na punuin ng mga usapan ng tuloy-tuloy na mga salita, nag-iiwan sila ng puwang para sa kuryosidad. Nagsisimula kang mapatanong, ano ang iniisip nila? Ano ang susunod nilang sasabihin? Ano ang nasa ilalim ng kanilang katahimikan? Ang hindi mo alam na yon ang humihila sa iyo. Hinahatak nito ang mga tao. Number 4, nakikinig sila sa paraang intimate ang dating. Maraming tao ang nakakarinig, pero kakaunti lang ang tunay na nakikinig. Ang mga introvert ay kadalasang malalim makinig. Kapag engaged sila, hindi lang sila naghihintay ng pagkakataong magsalita. Pinapansin nila ang tono, galaw ng katawan at emosyonal na mga detalye. Ang ganitong uri ng atensyon ay sobrang intimate. Kapag may taong tunay na nakikinig sa iyo, nararamdaman mong nakikita ka, hindi lang sa ibabaw,
kundi sa mas malalim na antas. At ang pakiramdam na nakikita ka ay isa sa pinakamalakas na pinagmumulan ng atraksyon. Hindi ito tungkol sa mga malalaking gestures, tungkol ito sa presensya, at madalas yun ang naibibigay ng mga introvert sa paraang bihira mong maranasan. Number 5, dahan-dahan nilang ipinapakita ang kanilang sarili. Sa mundong sanay sa sobrang pagbabahagi, ang unti-unting pagbubukas ay nakakagulat na nakakaakit. Ang mga introvert ay hindi agad naglalabas ng lahat tungkol sa sarili nila. Ibinabahagi nila ang iba't ibang bahagi ng kanilang pagkatao sa paglipas ng panahon. Kadalasan bilang tugon sa tiwala, hindi sa bugso ng damdamin. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng lalim. Sa halip na maramdaman mong nakilala mo na sila agad, ang pakiramdam mo ay palaging may mas malalim pang matutuklasan. Bawat bagong detalye ay parang pinaghirapan, kaya mas nagiging makabuluhan. Ang ganitong mabagal na pagbubukas ay kahawig ng daloy ng pagnanasa. Unti-unting nabubuo, lumalalim at mas nagiging kaakit-akit habang tumatagal. Number 6, tahimik ngunit matatag ang kanilang kumpiyansa. May uri ng kumpiyansa na maingay at halata at meron ding tahimik pero matibay. Kadalasang taglay ng mga introvert ang ikalawa. Maaaring hindi sila dominante sa mga usapan o naghahanap ng spotlight, pero komportable sila sa sarili nilang mundo. Hindi sila masyadong umaasa sa pag-aproba ng iba, kaya ang kanilang pagkakakilanlan ay mas matatag. Ang ganitong katatagan ay kaakit-akit dahil ang pakiramdam nito ay totoo at ligtas. Ipinapakita nito na ang kanilang interes ay hindi lang para magpabilib o humingi ng atensyon. Nagmumula ito sa mas matibay na pinanggagalingan, kaya mas nagmumukhang totoo at mas matindi. Number 7, pumipili sila kung kanino maglalaan ng oras, at yon ay espesyal ang dating. Hindi ibinibigay ng mga introvert ang kanilang enerhiya sa lahat. Pinipili nila kung kanino lang sila magbubukas, kung sino lang ang bibigyan ng oras, at kung kanino lang emosyonal na mag-i-invest. Kaya kapag may pinili sila, may bigat yon. Hindi ito pakiramdam na basta-basta lang, may intensyon. Ang pagiging mapili na ito ay nagdudulot ng pakiramdam na espesyal, hindi dahil sa manipulasyon, kundi dahil likas ito sa kanila. Hindi nila basta ibinibigay ang kanilang atensyon, kaya kapag natanggap mo ito, ramdam mong mahalaga ka. At ang pakiramdam na mahalaga ang nagpapalakas ng atraksyon. At number 8, may malalim silang panloob na mundo na nakakapukaw ng kuryosidad. Isa sa mga pinakaminamaliit na aspeto ng magnetismo ng mga introvert ay ang pakiramdam na may nangyayari sa ilalim ng kanilang panlabas na anyo. Kadalasan mayaman ang kanilang panloob na mundo, puno ng mga kaisipan, pagninilay, emosyon at pananaw na hindi agad nakikita. Ang lalim na ito ang lumilikha ng misteryo. Hindi ito misteryong malamig o sarado, kundi yung misteryong nag-aanyaya na tuklasin. Nararamdaman mong may higit pa sa nakikita mo at ang pagtuklas dito ay magiging kapaki-pakinabang. Ang pakiramdam na yun pa lang ay nagpapalakas na sa kanilang dating. Ano nga ba ang psychic sex appeal? Kapag sinasabi natin ang psychic sex appeal, hindi ito tungkol sa supernatural. Ito ay tumutukoy sa mga banayad na senyales na nararamdaman ng mga tao lampas sa mga salita at itsura. Ito ang enerhiya sa likod ng iyong kilos. Ito ang kung gaano ka ka-align sa loob, kung paano nagtutugma ang iyong iniisip, nararamdaman at ginagawa. Kapag ang isang tao ay may ganitong integrated na enerhiya, hindi siya mukhang kalat-kalat o nagpapanggap. Kadalasang nade-develop ito ng mga introvert dahil mas marami silang oras sa pagninilay sa sarili. Kilala nila ang kanilang panloob na mundo. Mas bihira silang kumilos na taliwas sa tunay nilang nararamdaman. At ang pagkakaayon na yun ay lumilikha ng tahimik ngunit matinding presensya. Maaring hindi ito laging maipaliwanag ng iba, pero nararamdaman nila ito. Ang sexual magnetism ay hindi lang tungkol sa itsura, charm o tapang. Tungkol din ito sa presensya, pagiging totoo, at kung paano nakikipag-ugnayan ang iyong enerhiya sa iba. Maaring hindi ang mga introvert ang pinakamaingay sa silid, pero madalas silang may lalim na mahirap baliwalain kapag napansin mo. Hindi sila naghahabol ng atensyon, hindi nila pinupuno ang bawat sandali, hindi nila agad ibinubunyag ang lahat.
Sa halip nagbibigay sila ng espasyo, pinopokus ang kanilang enerhiya at hinahayaan ang koneksyon na mabuo ng natural. At sa mundong lahat ay gustong mapansin, ang tahimik, matatag at lubos na present na enerhiyang yon ay isa sa pinakamakapangyarihang uri ng magnetismo. Shoutout sa mga nanood ng bakit napapatitig ng matagal ang mga sanggol sa isang introvert. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, "Hello po Sir AP, good evening sa'yo. Yes, very well said and done. Ganda ng episode na to. Bukod sa mga hayop na lumalapit sa akin, isa na rin ng mga sanggol, either nasa bus ako or saan man ako magpunta na mayroong sanggol. Minsan may isang cute na sanggol na tumitig sa akin ng matagal. Nakatayo ako sa bus dahil punuan. Kinikindatan ko yung sanggol habang nakatitig sa akin. Ang lakas ng tawa niya. Nakakatuwa lang yung moment na yon. Isa lang sa napansin ko na may mga sanggol na old soul at meron namang nasasalamin kong happy soul sila. Marami pong salamat Sir AP and more power. God bless always." Sabi naman ni Arkitakot, ang interesting nito parang may natural connection talaga ang mga introvert sa mga sanggol. Calm energy, less overwhelming, kaya siguro mas comfortable sila tumingin ng matagal. Ang ganda ng explanation, makes you think differently about personality at energy natin. At ayon naman kay Gigi, "Hello Sir AP, I always encounter that especially inside the train. Just looking them without facial expressions, but they smile at me. It feels great to me because my heart is beating. GBY there, I'm in Tokyo, Japan." At shoutout din kay Pumpkin Diamond, Gapus Rochelle, Renante Damco, Annalyn Granada, Lone Survivor Diaz, Watchers, Lorena Bintas, Jola Short Video, Edita Miyamoto, Flora Limbaga, Scar Killer Smile 88, Ramlat, Joyce, Maria Shelo Bundang, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.